Magandang araw class. Para sa Term 2 MAPEH 10 Week 1 Music and Arts, pag-uusapan natin ang elements and principles of performing and visual arts in production. Ang slide ay nagpapakita ng creative production setup tulad ng audio layer, video layer, text layer, timeline view at creative brief. Ipinapahiwatig nito na ang isang creative work ay hindi basta nabubuo. Pinagsasama rito ang artistic choices at technology tools. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano ginagamit ang elements, principles, and processes sa technology-based creative works sa Philippine creative industries upang makabuo ng malinaw, meaningful, at effective na output. Ang learning competency natin ay explain how technical and artistic elements, principles, and processes are applied in selected technology-based creative works within the Philippine creative industries. Sa lesson na ito, matututuhan nating kilalanin ang basic elements of visual and performing arts, unawain kung paano inaayos ng artistic principles ang mga elementong ito, at suriin kung paano nagagamit ang mga ito sa technology-based works. Hindi sapat na marunong lang gumamit ng software o equipment. Kailangang alam natin kung paano gumagana ang line, color, shape, form, texture, balance, movement, sound, and timing upang makapaghatid ng malinaw na mensahe. Bago tayo pumasok sa definitions, isipin muna ang isang poster, short video, stage performance, digital artwork o animation na nakakuha ng inyong atensyon. Huwag muna kayong magpakita ng image or video, ilarawan lang ito sa words. Ano ang naging effective dito? Kulay ba? Movement? Sound? Acting? Design? Message? Sa slide, makikita yung examples ng poster, stage performance, at digital work or animation. Ipinapakita nito na iba-iba ang medium pero pareho ang tanong, paano ginagamit ang artistic and technical choices para maging malinaw, interesting, at purposeful ang creative work? Dito, ipinapakita na ang technology-based creative works ay hindi random. Gumagamit ang artist ng elements tulad ng line and color at principles tulad ng balance ng may intensyon. Sa production flowchart, makikita ang dalawang mahalagang input, artistic thinking na may elements and principles at technology tools tulad ng software and hardware. Kapag pinagsama ang mga ito sa production process, nabubuo ang meaningful creative work. Ibig sabihin, ang technology ay hindi magic solution, tool ito. Mas nagiging effective ang output kapag ang bawat visual, sound, movement at layout decision ay may purpose at malinaw na connection sa message. Linawin natin ang dalawang essential terms. Una, aesthetic experience. Ito ang thoughtful experience ng perceiving, interpreting, and appreciating the artistic qualities of a work. Hindi lang ito simpleng pagsasabing maganda o pangit ang isang output. Tinitingnan natin kung paano ito nararamdaman, nauunawaan at pinahahalagahan. Ikalawa, technology-based creative work. Ito ay creative output na gumagamit ng available technologies tulad ng digital design tools, audio and video equipment, theater technologies, or animation techniques. Sa madaling salita, may artistic intention at may technical support. Kapag pinagsama, mas nagiging malinaw at expressive ang creative work. Ang line ay mark na ginawa ng moving point. Maaari itong straight, curved, zigzag, dashed, or inclined. Sa visual example, makikita kung paano ginagabayan ng line ang mata papunta sa target. Maaari rin itong magpahiwatig ng movement, direction, or emotion. Ang color naman ay may hue, saturation, and brightness. Nakaapekto ito sa mood, emphasis, and visual identity. Halimbawa, ang warm colors ay maaaring magbigay ng energetic or urgent feeling habang cool colors ay maaaring calm or serious. Sa Philippine tourism campaigns o public information designs, mahalaga ang tamang color choice para maging malinaw ang message. Sa slide na ito, makikita yung pagkakaiba ng shape, form, and texture. Ang shape ay flat two-dimensional area na nade-define by line or color. Nakakatulong ito sa visual structure. Ang form naman ay three-dimensional representation na may height, width, and depth kaya mahalaga ito sa volume. Ang texture ay surface quality. Maaari itong actual tulad ng texture ng costumes o visual and implied tulad ng digital rendering. Sa creative production, hindi lang natin tinitingnan ang anyo.
Tinitingnan din natin kung paano nagbibigay ng structure, depth, and sensory effect ang shape, form, and texture sa audience. Kung ang elements ang building blocks, ang principles naman ang paraan ng pag-aayos sa kanila. Sa slide, focus tayo sa balance o distribution of visual weight. Ang symmetrical balance ay kapag may visual equality sa magkabilang side. Nagbibigay ito ng stability, formality, and order. Ang asymmetrical balance naman ay hindi pareho ang magkabilang side pero balance pa rin ang visual weight. Nagbibigay ito ng movement, tension, and visual interest. Sa creative works, hindi laging kailangan na pantay ang layout. Ang mahalaga ay purposeful ang arrangement at nakatutulong ito sa meaning ng work. Sa digital technology design, ginagamit ang elements and principles sa posters, digital campaigns, and social media layouts. Ang key focus dito ay relationship among colors, lines, shapes, text placement, and balance. Sa example, makikita ang line na gumagabay sa eye, color na nagbibigay ng emphasis, at balance na tumutulong sa layout. Mahalaga ito sa Philippine advertising and public information dahil hindi sapat na attractive ang design. Kailangang magtulungan ng elements para malinaw ang message. Kapag maayos ang line, color, shapes, and text placement, mas madali para sa audience na maintindihan ang purpose ng creative work. Sa audio and video technology, ang medium ay audiovisual presentations, short videos, and films. Ang key focus ay framing, camera angles, movement, editing, and sound quality. Sa slide, makikita kung paano dinidirekta ng framing ang attention, kung paano kinokontrol ng editing cut ang pacing, at kung paano tumutulong ang sound quality sa understanding. Mahalaga ito dahil ang technology ay humuhubog ng meaning. Kapag maganda ang visual pero hindi malinaw ang sound, mahihirapan ang audience. Kapag maayos ang framing at editing, mas malinaw ang flow, emotion, at message ng video presentation. Sa theater production, ang medium ay live performance supported by technology. Dito, mahalaga ang lighting, sound, set and costume texture or form, and stage space. Sa visual, makikita kung paano gumagamit ng different colored lighting para lumikha ng mood. Makikita rin ang asymmetrical stage blocking kung saan hindi pantay ang arrangement pero may visual interest at direction. Mahalaga ito dahil dapat suportahan ng technology ang understanding ng audience nang hindi ito nagiging distraction. Kapag tama ang lighting, sound, costume, set, and blocking, mas nagiging malinaw ang action, mood, at artistic intent ng performance. Sa animation, ang medium ay stop motion o sequence of images. Ang key focus dito ay illusion of movement, shape, form, texture, and timing. Sa slide, makikita ang organic form, timing and sequence, at shape manipulation. Mahalaga ito dahil ang shape and form ang tumutulong mag-define ng characters. Halimbawa, ang clay figure ay gumagamit ng organic form para magmukhang alive. Nakakatulong din ang contrasting colors para tumayo ang character, habang ang editing and timing ang nagpapaniwala sa movement. Sa animation, maliit na pagbabago sa pose, shape at timing ay maaaring magpabago ng buong expression. Ang diagnostic matrix ay gabay sa pagsusuri ng iba't ibang creative work types. Sa digital poster, sinusuri ang color, line, shape, text, and balance. Kapag maayos ang layout at color, mas memorable ang message. Sa audio-video, tinitingnan ng framing, movement, editing, and sound. Kapag mahusay ang sound at framing, tumataas ang emotional impact. Sa theater, sinusuri ang lighting, sound, space, and costumes dahil lumilika ang mga ito ng mood at sumusuporta sa action. Sa animation, mahalaga ang shape. Sa pagsusuri ng creative works, may ilang maling pananaw na kailangang itama. Una, hindi totoo na ang art elements ay para lang sa drawing. Lumilitaw ang mga ito sa digital design, video, theater, and animation. Ikalawa, hindi rin totoo na technology automatically makes a work effective. Technology is a tool. Kailangan pa rin ng artistic purpose. Ikatlo, hindi lang personal taste ang batayan ng good artwork. Ang analysis ay nangangailangan ng evidence tulad ng color, balance, and movement. Sa madaling salita, mas malalim ang pagsusuri kapag may observable visual or auditory proof. Ngayon, sagutin natin ang review questions. Una, ano ang difference between shape and form? Ikalawa, paano naiiba ang symmetrical balance sa asymmetrical balance? Ikatlo, makapagbibigay ba kayo ng 2 ways kung paano gumagamit ng line ang digital poster?
Ika-4, bakit mahalaga ang audio quality tulad ng framing sa video presentation? Huwag lang magbigay ng memorized answers. Subukang iugnay ang sagot sa example sa slides, poster, video, theater, and animation. Ang layunin ay maipakita na naiintindihan ninyo kung paano ginagamit ang elements, principles, and technology para makabuo ng effective creative work. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang mahahalagang ideas. Ang elements tulad ng line, color, and shape ay building blocks, habang ang principles tulad ng balance ang nag-o-organize sa kanila. Ang technology-based works ay nangangailangan ng artistic thinking, hindi equipment mastery lamang. Iba-iba ang gamit ng elements sa digital design, audiovisual production, theater, and animation. Ang analysis ay nangangailangan ng observable visual or auditory evidence. Remember, sa Philippine creative industries, technical tools and artistic principles ay pinagsasama upang malinaw na makapag-communicate at makalika ng powerful aesthetic experiences.